Okay, good morning mga kapatid. Share naman natin ulit itong Santiago 1. Santiago 1, 2 to 4. Palagi natin inuulit to upang tayo ay pagpalain ng Panginoon na maisabuhay to. So sa mga past shares ko, ang bawat pagsubok ay nagbubunga ng pagtitiis. So, ang bawat pagsubok ay nagbubunga ng pagtitiis or patience. So, lumalago pala yung ating pananampalataya kapag ang pagsubok ay nagkaroon tayo ng joy in facing that trial. So, lalong lumalago o lalong naging matibay yung ating faith kapag yung pagsubok ay nagkaroon tayo ng pagtitiis o nadagdagan yung pagtitiis natin dahil sa pagsubok. So ito pala ang tunay na ito ang tunay kung paano natin malaman na meron tayong mataas na faith, meron tayong matibay na faith. So mas lalo palang tumitibay yung faith natin kapag nagbunga ito ng pagtitiis in every trials. So ito makikita natin. I-highlight natin doon ko na. Highlight natin to. Highlight sa ibang kulay, blue. Ito naman, i-highlight natin sa ibang kulay. Ano bang magandang kulay ngayon? Ito lang. Okay. Yes. Ito mga kapatid. Sa verse 3 tayo mag-focus ngayon. So, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So, ang mga pagsubok pala ay kailangan magbunga ng pagtitiis. Pagtitiis na yung may joy. Pagtitiis, yung pagtitiis na yan kailangan may joy. So, kailangan pala kahit may problema tayo, ay magkaroon tayo ng wisdom paano yan harapin with joy. Paano yan harapin ng pagtitiis na may joy. So hindi basta-basta to na hindi basta-basta to. May pagsubok nga, mabigat yung ating medyo hindi basta-basta sitwasyon or mabigat na pagsubok. Ngunit paano natin to harapin with joy? Paano natin ito harapin ng may pagtitiis? Ito ang challenge. Sa aking side, ganito, ikwento ko sa inyo paano ko to yung experience ko. Okay, minsan naglalakad ako, bigla ako natisod. So kung natisod ako, may kasalanan ako nagawa, yun palagi ang ating nasa isip, natisod ako or napilay ako or nasugatan ako, may kasalanan ako nagawa. So sa side ko iba, sa side ko, Lord, natisod ako, thank you Lord, I am worthy na matisod, I am worthy na masugatan, I am worthy na mapilayan. Yes Lord, worthy ako. Thank you Lord, thank you nito Lord, thank you Lord, thank you sa pagsubok na to Lord, thank you, napilayan ako, nasugatan ako or thank you, I'm worthy of this Lord, I'm worthy of this, thank you Lord, thank you Lord, thank you. So yun ang sabi ni Job, na magpasalamat lang ba tayo sa panahon ng kasiyahan? So magpasalamat din tayo sa panahon ng mga pagsubok. Sinusubukan tayo, paano natin yan harapin with joy? Sinusubukan tayo, paano yan harapin ng may pagtitiis? So, halimbawa, nag-away kayo ng misis, nag-away o merong misunderstanding ni misis. So, sa akin side, magpasalamat din ako, Lord. Nag-away kami, Lord. At salamat Lord, pinakita mo sa akin ang aking weakness. Nagalit din ako. So pinakita mo sa akin yung weakness ko. Lord, bigyan mo ko ng inner strength upang sa susunod hindi na ako magalit. Upang sa susunod
magkaroon ako ng mas mataas na patience sa pagharap sa Kanya, o sa mataas na patience kung ito ay maulit sa aming buhay. So ito yung process niyan. Kapag nagalit tayo, guilty tayo sa sinabi ni Paul na iwaksi ang galit. So guilty, every time na magalit tayo ay guilty tayo sa sinabi ni Paul na iwaksi ang galit. So iwaksi, kailan iwaksi talaga, mawala. So guilty tayo. So upang upang pagharian tayo ng joy, aminin natin na hindi natin na face with joy yung sitwasyon. So aminin na, Lord, hindi ko nagampanan ang gusto mong mangyari. Hindi ko naharap with joy ang sitwasyon namin. Nagalit ako, Lord. Nainis ako, nagtampo ako. Lord, bigyan mo ako ng inner strength, more inner strength upang sa susunod hindi na to mangyari. So dahan-dahan, pag ganito yung ating gagawin, dahan-dahan magkaroon tayo ng joy dahil palagi nating hinihingi. Kung hindi natin hinihingi, paano tayo magkaroon ng patience, ng karagdagang patience kung wala tayong hinihingi? Dahil yung may hinihingi lang, yung humihingi lamang ang siyang mapapalain. So alam ni Lord kung ano ang ating kailangan, pero kailangan hingin natin sa Kanya. Pinapakita ng Panginoon kung ano ang weakness natin o ano ang mga weaknesses natin na dapat nating isurrender sa Panginoon. Yung weaknesses natin ay hindi yan sa Panginoon. Yung weaknesses natin, human nature na yan. Kailangan mapalitan yan ng divine nature. Yung nature ng Panginoon doon sa passion niya. Passion, hindi na nagalit ang Panginoon doon. Hindi sumama ang loob niya. Hindi nagalit ang Panginoon doon. Ito yung time na dapat natin pukusan. Although may time na nagalit ang Panginoon, pero huwag kalimutan na natin yan. Nagalit ang Panginoon, kalimutan natin yan. Doon tayo mag-focus sa Kanyang pasyon. Dahil kung ang rason natin, nagalit ako dahil marunong man magalit si Jesus, nagalit nga si Jesus, ako pa kaya? So kung yan ang nasa isip natin, never tayong magkaroon ng higher quality ng faith. Never tayong magkaroon ng higher quality ng patience. Never tayong magkaroon ng higher quality sa pagharap sa mga problema with joy. Pero kung ang nasa puso natin ay yung patience ni Lord Jesus sa panahon ng Kanyang pasyon, yan ang pag-uumpisa na yung growth natin sa ating faith. Again, ang nakasulat dito sa verse 3, ang faith natin ay magkaroon lamang ng growth kung naharap natin with patience yung pagsubok. Every time na nagkaroon tayo ng patience sa bawat pagsubok, lumalago rin pala ang faith. At dito natin malalaman kung sino yung may matataas na faith. Yung may matataas na faith, ayon sa verse na to, sila lang yung may matataas na patience. Sila lang yung nagkaroon ng mga improvement upang magkaroon ng higher quality ng patience. So yung iba, grabe faith nila dahil saved na daw sila, ganon, pero yung ugali, makikita po sa ugali kung totoong saved tayo. Kung nanatili tayong saved, makikita sa ugali. Dahil kung yung totoong saved tayo, mahal natin ang bawat utos ng Panginoon. Yung bawat utos sa Bible, estimated more or less 1,500 na utos. Meron ang meron ang New Testament, meron at least more or less 1,500. So dahan-dahan natin yang isabuhay yung 1,500 na utos na yan. Dahan-dahan tayong humingi ng wisdom, higher quality ng wisdom upang yung 1,500 ay dahan-dahang magiging ilaw sa ating buhay. Ito yung meaning, mga kapatid. Kaya wag tayong magmayabang dyan na
matataas yung patience na, matataas yung ating faith. Grabe yung faith natin. Yung iba nga, sabi nila, ano to, they are as holy as Jesus. So, grabe ang kwan, they are as holy as Jesus. Pero yung ugali, grabe mang maliit. Nang mamaliit ba si Jesus? Yung mga iba nagsabi na ano to, they are they are as holy as Jesus. Pero grabe ano to, yung ugali iba. Grabe ano to, manglait. So nakikita talaga sa ugali, my dear brothers and sisters. Makikita sa ugali kung sino yung may matataas na faith, sino yung may matatag na faith, sino yung sa Proverbs nga sabi ang may matataas na faith ay yung ano to, yung the more wisdom, the more patience, the more wisdom. So yung may matataas na wisdom, yung may matataas na patience. So ang patience pala, bunga yan galing sa ano to, galing sa faith. So kung ang faith natin mataas na, mataas din atong patience. May kakayahan tayo, may skill tayo paano harapin ang mga problema with joy. So dito pala malalaman, kapatid. At kung ang nilalakad mo ngayon ay hindi nakapuntirya paano magkaroon ng higher quality ng patience, mga kapatid, lihis pong daan yan. Hindi po yan ang totoo. Ang totoo ay gawin natin ang lahat-lahat ng ating makakaya upang magkaroon tayo ng matataas na patience. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang magkaroon ng dagdag yung faith natin ng mga mabubuting asal at ugali. Nakasulat yan sa 2 Peter chapter 1. So gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang yung ating faith ay madagdagan ng mabubuting asal at ugali. So kung hindi natin yan ginagawa, meaning lihis yung daan natin. So dito natin makikita sa Santiago na ang faith natin ay lumalago kapag lumalago rin ang patience. My dear brothers and sisters, just keep on asking God sa higher wisdom upang yung patience natin ay tataas pa ng tataas, dahil ito yung signs, ito yung senyales na yung faith natin ay matatag. Matatag tayo dahil mataas yung faith natin. Matatag ating faith, ang ating faith dahil may patience tayong mataas din. So thank you my dear brothers and sisters. Good morning. At kung sa tingin nyo ito ay makatulong sa inyong kapwa, please like and share. O pwede hindi kayo mag-like, o pwede nyo mag-like kayo sa spirit lang, i-share nyo naman. Dahil mas makapag light ito ng Panginoon, di ba? Yung ilaw hindi dapat itago. Yung ilaw ay dapat ipakita natin sa mga tao. Ipakita natin sa mga tao yung light. Kaya huwag nyo itago. I-share nyo, mga kapatid, kung sa tingin nyo ito ay makakatulong sa iba. Okay, thank you. Bye-bye and God bless.